Napabuntong hininga si Ariana habang nagpupunas ng table sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. 8:00 na ng gabi at ramdam niya ang pagod dahil pinili niya na namang mag-overtime, ngunit hindi niya na lamang binigyan ng pansin dahil kailangan siya ng pamilya niya. Dumako ang tingin ni Ariana sa kanyang cellphone nang marinig niyang tumunog ito, hudyat na may tumatawag. "Nay, kamusta po kayo?" Bakas sa boses ni Ariana ang kasiyahan nang sagutin ang tawag ng kanyang nanay na nasa probinsya. "Anak, ayos lang kami ng kapatid mo." Masayang sagot ng nanay ni Ariana sa kabilang linya. Napangiti si Ariana dahil sa sinabi ng nanay niya bago siya sumagot. "Mabuti naman po kung ganon. Natutuwa po akong malaman na ayos lang po ang lagay niyo dyan." Narinig niya ang pagpapakawala ng isang buntong hininga ng kanyang ina. "Ikaw ba anak? Ayos ka lang ba riyan sa Maynila? Miss na miss ka na namin ang kapatid mo." Malungkot ang tinig na tanong ng nanay ni Ariana. Pinigilan niya ang mapaluha nang marinig ang sinabi nito bago siya magsalita. "Ayos lang po ako dito, Nay. Miss ko na rin po kayo. Matanong ko lang po, natanggap niyo na po ba yung pinadala ko para sa pambili ng gamot ni Bunso?" Pag-iiba ni Ariana ng usapan upang maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. "Natanggap na namin anak, sa katunayan nakabili na kami ng gamot ni Bunso. Maraming salamat sa iyo ha." Madamdaming saad ng nanay ni Ariana na ikinangiti niya. "Nay, meron din pong para sa iyo. Ibili mo po ng mga gamit niyo o kung ano pong gusto niyo." Sabi ni Ariana. "Anak, iniipon ko yung ipinapadala mong pera para sa akin. Gusto kong magtayo ng kahit maliit na tindahan dito para makatulong sa'yo." Saad ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Ariana dahil sa narinig. Bago muling nagsalita. "Nanay, wag na po kayo masyadong magpapagod dyan ha. Baka po magkasakit kayo. Wala pa naman po ako riyan para alagaan kayo." Bilin ni Ariana sa kanyang ina na naging dahilan upang maninig niya ang pagtawa nito. "Si Ariana talaga? Huwag kang mag-alala at malakas pa ang nanay mo." Biro nito sa kanya na ikinangiti niya naman. "Alam ko po na malakas po kayo, Nay. Pero huwag niyo pong puwersahin masyado ang sarili niyo, okay?" "Opo, anak. Mag-ingat ka rin dyan. Huwag mong pupuwersahin ang sarili mo. Magpahinga ka rin minsan, naiintindihan mo ba?" "Opo, Nay. Mag-iingat po ako dito. Mahal na mahal ko po kayo." "Mahal na mahal ka rin namin, anak. O siya, sige na. Mag-8:00 na ng gabi. Matulog ka na para makapagpahinga ka." Saad ng kanyang ina bago nagpaalam sa kanya. Malungkot na napangiti na lamang si Ariana dahil hindi niya masusunod ang sinabi ng kanyang nanay dahil nag-overtime siya at kailangan niya pang tapusin ang trabaho niya. "Kaya mo yan, Ariana. Kayang-kaya mo yan." Pagpapalakas ni Ariana sa kanyang loob bago muling bumalik sa trabaho. Mabuti na nga lang at walang customer nang tumawag ang kanyang nanay, kaya nakausap niya ito. Makalipas ang ilan pang oras ng pagtatrabaho, nakauwi na rin si Ariana sa kanyang apartment na tinutuluyan. 4 na taon na siyang tumutuloy sa apartment na to. Dahil 4 na taon na rin simula nang magpasya siyang magtrabaho sa Maynila. "Oh, Ariana, mabuti naman at nakauwi ka na. Ito, tinirhan kita ng ginisang gulay. Kumain ka na muna bago ka magpahinga ha." Bilin kay Ariana ng may-ari ng apartment na tinutuluyan niya na si Aling Fe. "Nako, maraming salamat po. Napakabait niyo talaga, Aling Fe." Nakangiting pagpapasalamat ni Ariana sa mabait na may-ari ng apartment. "Ano ka ba? Di ba sabi ko naman sa'yo ay para na rin kitang anak? Pwede mo na nga akong tawaging nanay kung gusto mo eh." Nakangiting sabi nito sa kanya kaya napangiti na lang siya. "Kayo talaga, Aling Fe. Sige na nga po, papasok na po ako. Ingat po kayo at maraming salamat po ulit dito sa ulam." Muling pagpapasalamat ni Ariana sa may-ari ng apartment bago tuluyang pumasok. At nang makapasok siya, agad siyang kumain bago nagpa siyang magpahinga. "Good morning, Ariana." Nakangiting bati niya sa sarili nang magising siya kinaumagahan. "Hay, makapag-ayos na nga." Aniya,
at nagsimula mag-ayos ng sarili bago pumasok sa trabaho. Nang matapos, ay agad siyang lumabas at agad na nag-abang ng jeep patungo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Teka, anong nangyayari? Mahinang tanong ni Ariana sa sarili nang makita niyang nasa labas ng restaurant ang lahat ng mga katrabaho niya. Dahil sa nakita, ay kaagad siyang pumara sa sinasakyang jeep. Manong, sa tabi lang po. Ani Ariana, kaya naman huminto na rin ang sinasakyan niya. Salamat po. Muling sigaw niya nang itigil ng driver sa tabing daan ang jeep upang makababa siya. Nang makababa na siya, patakbo siyang nagtungo sa mga kasamahan niyang nagtitipon-tipon sa labas ng restaurant. Ano po nangyayari? Bakit po kayo nandito lahat sa labas? Bakit po kinukuha yung mga gamit? Magalang na tanong niya kahit na kinakabahan. Nakita niya ang kasamahan niya na may katandaan at nakamasid ito sa mga taong unti-unting inilalabas sa mga gamit sa restaurant. Naku ineng, isasara na raw itong restaurant. Problemadong saad ng matanda, dahilan para mapasimangot si Ariana. Po, bakit naman daw po? Paano po tayo? Ang trabaho po natin. Problemado rin na tanong ni Ariana. Napailing ang matanda bago sumagot. Mawawala na tayo ng trabaho, Neng. Lugi na raw tong restaurant kaya ipapasara na ng may-ari. Natahimik si Ariana dahil doon. Napakahirap po ng dadanasin natin dahil sa pagsasara ng restaurant na to. Nang hihinayang na saad niya, na tinanguan naman ng matanda na bakas din ang panghihinayang sa muka. Makinig kayong lahat. Nabaling ang atensyon ni Ariana pati na rin ang mga kasamahan niya sa may-ari ng restaurant nang magpakita ito sa kanila. Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Pero lugi na po talaga ang restaurant na to. At kailangan ko na po talagang isara. Ito na po ang huling sweldo nyo. Pasensya na po at salamat. Saad ng may-ari, bago isa-isa silang binigyan ng sobre. Pasensya na po talaga. Huling pagpapaumanhin nito. At pinagmasdan silang lahat. Saka umalis na. Malungkot at nanghihinayang na lamang na napatingin si Ariana sa restaurant na dating yung pinagtatrabahuhan na ngayon ay sarado na. Napabuntong hininga si Ariana. Kalaunan, bago siya nagpasyang umalis sa tapat ng dating pinagtatrabahuhan. Kailangan ko na maghanap ng bagong trabaho. Bulong niya sa sarili habang naglalakad siya. Pero paano? High school graduate lang ako. Mahinang tanong ni Ariana at mapait na napangiti. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa napahinto siya nang magring ang kanyang telepono at nakita niyang tumatawag ang kanyang nanay. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Sinubukang pasiglahin ni Ariana ang kanyang boses. Anak. Usal ng kanyang ina, kaya naman napakunot siya ng noo. Maya-maya ay narinig niya ang paghikbi nito. Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Kabadong tanong ni Ariana sa kanyang ina. Anak, ang kapatid mo ay sinugod sa ospital. Saad ng nanay ni Ariana, dahilan para manghina siya. Nay, bakit ho? Gigisingin ko sana siya kanina, pero nagulat ako nang pagpasok ko sa kwarto niya, inaapoy na siya ng lagnat. Nakita ko rin na dumudugo ang ilong niya. Maya-maya ay lalo pang umiyak ang kanyang ina. Nay, wag na po kayong umiyak. Gagawa po ako ng paraan para makatulong sa inyo. Magpapadala po ako ng pera na pampagamot kay Bunso. Saad ni Ariana sa kanyang ina na ikinalakas ng pag-iyak nito. Salamat, anak. Salamat din po, Nay, pero susubukan ko po agad na magpadala ng pera para mapagamot niyo si Bunso. Okay ho? Agad niya namang ibinaba ang tawag. Nang maibaba niya ang tawag, kaagad namang nagpadala si Ariana ng pera para sa pagpapagamot sa kanyang kapatid. Habang naglalakad, palingalinga rin si Ariana dahil nagbabaka sakali siyang makakita siya ng mga karinderya o kahit anong pwedeng pasukang trabaho. Nakakapagod na, pero kailangan ko magsikap na makahanap ng trabaho.
Bulong niya sa sarili bago sandaling nagpahinga sa paglalakad nang makakita siya ng isang parke. Umupo si Ariana sa isang bench na nasa park bago napabuntong hininga. At sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga, nakarinig siya ng kaluskos sa kung saan. Ano yun? Gusto niyang malaman kung saan nanggagaling ang naririnig niyang kaluskos, ngunit nagpa siya siyang ipagsawalang bahala na lamang ang narinig. Makalipas ang ilang minuto, nagulat si Ariana nang makarinig na naman siya ng pagdaing ng kung sino. Kaya agad niyang hinanap kung saan yun nanggagaling. Saan ba galing yun? Takang tanong niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa bench at nagsimulang hinanap ang pinanggalingan ng daing na narinig niya. Sir! Kulat na saad ni Ariana nang makita ang isang lalaki na may mga sugat at galo sa katawan na iika-ika pang maglakad. Agad nilapitan nito ni Ariana upang tulungan. Sir, ano po nangyari sa inyo? Natataranta niyang tanong sa lalaki bago niya marahang hinawakan ang kamay nito upang maalalayan ng maayos. Get me out from here! Sa halip, yun ang sinabi ng lalaki. Mahina, ngunit may diin. Bago siya nito pilit hinihila paalis sa park. Sa kabilang banda naman, lihim na napapamura na lamang si Alexander dahil sa sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. Miss, we're not safe here. Tulungan mo ko. Umalis na tayo dito. Nahihirapang saad niya sa isang babae na tumulong sa kanya. Maganda ang babaeng tumulong sa kanya at ramdam niya ang kalambutan ng kamay nito na nakahawak sa kanya upang maalalayan siya. Sir, bakit? Ano po ba nangyari sa inyo? At isa pa, paano tayo hindi naging ligtas dito? Nagtatakang tanong ng babae sa kanya. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, umalis na tayo dito. Malamig na boses ni Alexander na may halong kaba bago inalis ang pagkakahawak sa kanya ng babae at saka na unang naglakad kahit naiika-ika siya. Teka sir! Rinig niyang sigaw ng babae. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil alam niyang kahit anong oras pwede na siyang masundan ng mga kalaban at posible pang madamay ang babae. Sir! Muling sigaw nito bago naramdaman ni Alexander ang paghawak nito sa braso niya na naging dahilan upang mapahinto siya sa paglalakad. Sir, dumudugo po yung braso niyo at napakarami niyong sugat. Napangisi si Alexander sa sinabi nito. So, ano naman sa'yo? Aniya rito. Napairap ang babae dahil sa sinabi ni Alexander. Baka po kasi may hindi magandang mangyari sa inyo. Isa pa, hindi po kakayanin ng konsensya ko kung nakita ko kayong nangangailangan ng tulong pero hindi ko kayo tutulungan. Nagpakawala si Alexander ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Fine, help me. Gamutin mo ang sugat ko. Opo, gagamutin ko ang sugat nyo. Dahil mukhang malalim nga yung mga yan. Saad naman ng babae, saka sinuri ang mga sugat niya. Dahil sa ginawa nito, hindi maiwasan ni Alexander na mapatitig dito hanggang sa hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Ngunit napawi ang ngiti niya nang makitang papalapit na sa kanila ang mga taong may kasalanan kung bakit punong-puno siya ng sugat sa katawan. Miss, takbo! Sigaw ni Alexander at tinawakan ng kamay ng babae bago sila nagsimulang tumakbo. Samantala, nagulat man si Ariana sa biglang pagsigaw at pagtakbo ng lalaki. Wala na siyang nagawa, kundi tumakbo na lang din, dahil kung hindi, makakaladkad siya nito. Hingal na hingal siya nang sa wakas ay huminto sila sa pagtakbo. Sandali naman sir, hinihingal ho ako eh. Ani Ariana. Natawa naman ang lalaki bago nagsalita. Halata naman. Sinamaan niya ng tingin ng binata. Nakakatawa ba yun? Ha? Anong mas gusto mo? Maghahabol ka ng hininga? Dahil tinakbuhan mo ang taong papatay sa'yo? O maghahabol ka ng hininga? Dahil ilang segundo na lang mamamatay ka na dahil hindi ka tumakbo? Ha? Ano naman po kinalaman ng pagtakbo natin sa pagpatay na yan? Napailing na lang ang lalaki sa kanya bago muling nagsalita. Wala. Mabuti pa, gamutin mo na ang sugat ko. Masakit na naman ang katawan ko. Umupo ka muna rito, sir. Bibili lang ako ng panggamot sa mga sugat mo. Okay, I'll wait here. Sabi ng lalaki
Kaya naman tumango na lamang si Ariana bago bumili ng mga panggamot sa sugat ng lalaki. Sa kabilang banda, napangiti na lamang si Alexander na makita niya ang papalayong bulto ng babaeng tumulong sa kanya. Ni hindi ko man lang alam ang pangalan mo? Bulong ni Alexander habang nakatingin sa babae. Manda talaga kayo sa akin, Santiago. Aniya at nakangawing bulong sa hangin dahil muli niyang naramdaman ang sakit ng kanyang katawan. Hindi ka talaga marunong lumaban ng patas. Bihasa ka sa pagiging duwag. Muling bulong ni Alexander habang inaalala si Peter Santiago na siyang nakalaban niya sa underground businesses at gaya niya, isa rin itong tanyag na mafia boss. Si Peter Santiago rin ang nag-utos sa mga tauhan nito na pagtulungan siya kanina na naging dahilan kung bakit siya nakaabot sa ganitong sitwasyon. Sir! Sigaw ng babae na ikinabalik ni Alexander sa wisyo. Hey, nandiyan ka na pala. Opo, sir. Halika, gagamutin ko na po ang sugat niyo. Saad ng dalaga bago inumpisahan ang gagawin. I'm Alexander Vasquez. Biglang sabi ni Alexander habang ginagamot ng babae ang sugat niya. Ha? Ang sabi ko, Alexander Vasquez ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako? Ariana de Guzman. Tipid naman sagot ng babae. Ariana, pwede ba magtanong? Bakit mo ako tinulungan? Tinulungan ko kayo kasi tinuro sa akin ng nanay ko na kapag may kakayahan akong tumulong, di gawin ko. Ano namang ginagawa mo sa park ng tanghaling tapat? Bakit pa ang dami mong tanong? Saad ng dalaga at inirapan siya. Nagtatanong lang ako, kanina pa kasi tayo magkasama, tapos hindi man lang kita kikilalanin? Bakit ba kasi gusto mo ako makilala? Wala lang. Bale walang sagot nito, bago tinignan ang ginagawang panggagamot ni Ariana sa sugat niya. Naghahanap ako ng trabaho. Biglang sabi ng dalaga, kaya napatingin siya dito. Naghahanap ako ng trabaho kaya ako napadpad sa park, kahit na tanghaling tapat. Bakit ka naghahanap ng trabaho? Tanong ni Alexander kaya napatingin ng masama sa kanya si Ariana. Hello, common sense ka? Naghahanap ako ng trabaho kasi wala akong trabaho. Piloso pong sagot ni Ariana. Tinatanong kita ng maayos. I am asking you seriously, woman. Sinasagot ko lang din naman yung tanong mo, mister. Napabuntong hininga na lang si Alexander bago muling nagtanong sa dalaga. Bakit wala kang trabaho? Saan mo kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin mo? Sandaling napatingin si Ariana kay Alexander habang ginagamot niya ang mga sugat nito. Ang totoo niyan, may trabaho naman talaga ako. Ang kaso lang, nalugi yung pinagtatrabahuhan ko kaya nawalan kami ng trabaho kani-kanina lang. Hindi kaya madali maghanap ng trabaho dito sa Maynila, lalo na't high school graduate lang ako. Pero hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang sumuko, lalo na ngayon na nasa ospital ng bunso kong kapatid. Ikaw, paano ka naman napadpad sa park ng tanghaling tapat, tapos puro sugat ka pa? Tumikhi muna si Alexander at nag-iwas ng tingin bago nagsalita. May bumugbog sa akin at mag-isa lang ako that time. Saad niya sa dalaga. Hindi ka man lang ba lumaban? Lumaban ako. Kaya ako nandito sa harap mo kasi lumaban ako. Sagot ni Alexander pero tila hindi kumbinsido ang dalaga. Natawa naman ang binata dahil nakikita niya sa mukha ng babae na hindi ito kumbinsido. Kaya dinagdagan niya ang sinabi niya. Lumaban ako pero mas marami sila. Isa pa, gagagaling ko lang din sa aksidente, kaya hindi ko masyadong naipagtanggol ang sarili ko. Mabuti nga at nagawa ko pa makatakas sa mga yun. Marami ka sigurong kaaway no? O baka maraming may galit sa'yo. Ikaw naman ngayon na maraming tanong sa akin, Ariana? Natatawang puna ni Alexander sa babae, kaya napairap ito. Kung ayaw mong sagutin, ayos lang naman, di naman kita pinipilit. Pero tama ka.
Marami akong kaaway, Ariana. Dahil marami akong kaaway, marami ring may galit sa akin. Seryosong sagot ni Alexander. Ang gulo naman ng buhay mo. Ang dami mong kaaway. Magulo talaga ang buhay ko. Para kang baliw. Sabi mo ang dami mong kaaway pero kanina ka pa pangiti-ngiti dyan. Tapos tatawa-tawa kapag nagtatanong ako. Sigurado ka bang nasa tamang pag-iisip ka? Puna ni Ariana sa ginagawa ng binata. Ang cute mo kasi. Sagot ni Alexander na pareho nila ikinatahimik. Tapos ko nagabato yung sugat mo. Gusto mo ba tawagan ko yung kaibigan ng pamilya mo? Para kahit isa man lang sa kanila masundo ka? Tatawagan ko ang driver ko. Siya ang susundo sa atin. Sagot ni Alexander sa tanong ni Ariana bago may tinawagan sa telepono. Nang matapos ang tawag ay nagtanong ang babae kay Alexander. Sa atin? Kasama ako? Bakit? Di ba naghahanap ka ng trabaho? Bibigyan mo ba ako ng trabaho? May gusto akong i-offer na trabaho sa'yo. Ano yun? Tumikhim muna si Alexander bago sumagot sa dalaga. I want you to be my baby maker. Diretsahang saad ni Alexander. Dahilan? Para matigilan sa kanyang pwesto si Ariana. Kahit high school graduate lamang ang dalaga, hindi naman siya tanga para hindi malaman kung anong gusto nitong mangyari. Baby maker? Seryoso ka ba? Yes, baby maker. Matagal ko nang gusto magkaroon ng anak. Ikaw ang gusto kong tumulong sa akin para magkaanak ako. Teka, bakit ako, Alexander? Gwapo ka naman. Siguradong marami nagkakagusto sa'yo. Pumili ka na lang sa kanila, wag ako. Ayoko sa kanila. Tama ka. Gustong-gusto nila ako. At hindi malabong gamitin nila ang magiging anak ko para makuha nila ang gusto nila. Kung ganun, bakit nga ako? Hindi ka ba natatakot na baka gaya nila gamitin ko ang magiging anak mo para sa sarili kong kagustuhan? Mapanghamon na tanong ni Ariana sa lalaki. Naniniwala akong hindi mo gagawin yon. Kahit na ngayon lang tayo nagkita, ramdam ko na mabait ka. Pwede ka namang mag-ampon kung gusto mo talagang magkaanak. Gusto ko magkaanak na sa akin. Sa akin talaga nagmula. Dugot laman ko. Kung gusto mo, pag-isipan mong mabuti ang offer ko. Ani Alexander, bago nagpa siyang tatayo na sana. Ngunit, hinawakan ni Ariana ang kamay niya. Sandali. Bakit? Sige, papayag na ako. Kinakabahang pagpayag ni Ariana sa gusto nito. Are you sure? Sigurado ako. Bibigyan mo naman ako ng pera, di ba? Para sa pamilya ko ang gagawin ko. Saad ni Ariana habang inaalala ang kanyang kapatid na nasa ospital. Okay, let's go. Saad ng lalaki, bago naglakad kasabay niya papunta sa isang sasakyan na huminto sa tapat nila. Sumakay ka, pupunta tayo sa bahay ko. Sabi ng binata, bago pinauna siyang sumakay sa loob. Gentleman naman pala. Bulong ni Ariana sa sarili dahil sa ginawa ng binata. Ngunit hindi niya inaasahan na bubulong ito sa tenga niya. Narinig ko yun. Ani Alexander. Kaya halos magtayuan ang balahibo niya sa batok. Nang lumingon siya sa binata ay nakita niyang nakangisi ito. Ewan ko sa'yo. Inis na sabi ni Ariana sa lalaki bago ito inirapan. Nang makasakay sila sa kotse, ay agad na umandar ito papunta sa bahay ng binata. Sigurado ka ba talaga, Ariana? Muling tanong ni Alexander. Bakit? Pwede pa bang umatras? Balik tanong ni Ariana sa lalaki. Napangisi naman sa Alexander bago inilapit ang muka sa muka niya. Tinitigan niya muna ng seryoso ang dalaga bago ngumisi at nagsalita. Hindi ka na pwedeng umatras. Saad ni Alexander, bago dinampian ng halikang labi ni Ariana na ikinagulat ng dalaga. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ng binata. Hindi na itago ni Ariana ang pagkamangha dahil sa nakita. Ang ganda naman ng bahay mo. Puna ni Ariana sa bahay ng lalaki. Magiging bahay mo rin yan.
Pabulong na sabi ni Alexander na hindi na masyadong narinig ni Ariana. Pwede na ba ako umuwi? Umuwi? Bakit? Kasi hindi naman ako dito nakatira. Dito ka natitira magmula ngayon. Bakit? Just to remind you, you agreed to be my baby maker. Pagpapaalala ni Alexander sa offer na inalok niya kay Ariana na siyang tinanggap at sinang-ayunan ng dalaga. Ibig bang sabihin nun hindi pwedeng umuwi muna ako sa tinutuluyan ko? Fine, pupunta tayo mamaya. Sa ngayon, magpapahinga muna ako. Make yourself feel at home. Saad ni Alexander bago umakyat sa second floor ng bahay nito. Okay, feel at home. Panggagaya ni Ariana sa sinabi ng lalaki. Ngunit mabilis niyang naitikom ang bibig nang makitang tumigil sa pag-akyat ang binata at nilingon siya nito at tinignan siya ng masama. Sorry! Sigaw ni Ariana at nagawa pang mag-peace sign sa lalaki. Nabaliw na. Ani Alexander at napailing na lang nang marinig at makita ang ginawa ng dalaga. Ipinagpatuloy niya ang pag-akyat upang makapunta sa kanyang kwarto. At nang makarating siya doon, agad siyang humiga sa kanyang kama. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Ani Alexander bago nagpa siyang umidlip. Nang magising siya, ay agad siyang naghanda para sa pag-alis nila ni Ariana at agad din niyang hinanap ang babae. Hey, pupunta na tayo sa tinutuluyan mo. Sabi niya sa dalaga nang makita niyang tinitignan nito ang mga bulaklak sa garden niya. Talaga? O sige, tara na. Excited na saad ni Ariana bago sila naglakad papunta sa sasakyan ni Alexander nang sa gayon makaalis na sila. Masakit pa ba ang mga sugat mo? Bakit? Concern ka? Napairap si Ariana dahil doon. Konti lang. Natawa naman si Alexander sa sagot ng dalaga. Okay, konti lang. Alam mo, magmaneho ka na nga lang? Okay, sabi mo eh. Pagsuko ni Alexander ngunit may ngisi pa rin na nakapaskil sa labi nito. Nang makarating sila sa tinutuluyan ni Ariana, ay kaagad nang nakita ng dalaga si Aling Fe. Ariana, hindi kita naabutan kanina. Sabi agad ng matanda kay Ariana bago mahina pa siyang hinampas sa braso. Napangiti naman si Ariana dahil sa ginawa ng matanda. Aling Fe, maaga naman po ako laging umaalis eh. Hindi pa po ba kayo nasanay? Inirapan na lang siya ng matanda bago nagsalita. Ay ewan ko sa'yo. Natawa muli si Ariana bago muling nagsalita. Plano niya talagang kausapin ang kanyang landlady. Aling Fe, aalis na po ako. Lilipat na po ako ng matitirhan. Ha? Bakit? Biglaan naman yan. May bago po akong trabaho eh. Stay in po dapat. Ganoon ba? Tanong muli ng matanda na tinanguan naman ng dalaga. O siya, sige. Bumalik ka na lang kung gusto mo, ha? Sinubukan pang tarayan ng matanda ang boses, ngunit sa bandang huli ay tumawa ito. Natawa na rin si Ariana sa ginawa ng matanda. Pabiro pang inirapan ni Ariana ang matanda hanggang sa dumako ang tingin nito kay Alexander na nasa likod niya. Ay, napakagwapo! Boyfriend mo ba yan, Neng? Napangisi si Alexander dahil sa narinig. Boyfriend niya po ako, Aling Fe. At sa akin siya titira. Sagot ng binata sa tanong ng matanda. Ay hala, sige. Ariana, di mo naman sinabi na napakagwapo pala ng nobyo mo. Halika, tutulungan na kita mag-impake. Masayang saad ng matanda bago hinila si Ariana, papasok sa tinutuluyan nito. At tinutuo nga ng matanda ang sinabing tutulungan niya ang dalaga na mag-impake ng gamit. At nang matapos sila, agad ding bumalik si Ariana at Alexander sa bahay ng lalaki. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos naman ang pakikitungo ni Ariana at Alexander sa isa't isa. Nagawa na rin nila ang bagay na yun dahil sabik na sabik si Alexander na magkaanak. Ariana. Isang araw ay tawag pansin ng binata kay Ariana. Nilingon naman ng dalaga ang lalaki bago nagsalita. Bakit? Wala ka pa bang nararamdaman sa katawan mo? Wala naman, bakit? Wala. Basta kung meron, magsabi ka lang. Lalo na kung
May kakaibang nararamdaman ka. Dapat nagsasabi ka sa akin, okay? Okay. Sige, magsasabi na lang ako sa'yo. Okay, wag kang masyadong magpagod. Bilin pa ni Alexander bago umalis. Lumipas din ng ilan pang araw na magkasama sila at nakita rin ni Ariana ang mabuting pagkatao ni Alexander. Dahil dito, hindi niya napigilan ng sariling mahulog ang loob sa binata. Alexander, bagot na ako dito sa bahay mo. Bakit ba ayaw mo akong pakilusin sa gawaing bahay? Inis na tanong ni Ariana sa lalaki isang araw. Hindi kita katulong, kaya hindi ka maglilinis ng bahay. Katulong kita sa paggawa ng bata. Pilyong sagot ni Alexander kaya naman nahampas siya ni Ariana sa braso dahil sa inis. Nakakainis ka na talaga eh. Wala akong ginagawa dito sa bahay mo tas padala ka ng padala sa pamilya ko. Unfair yun, alam mo ba? Hayaan mo na. Huwag ka na magreklamo. Saad ni Alexander bago dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Teka, anong gagawin mo? Kabadong tanong ni Ariana dahil sa ginagawang paglapit ni Alexander. Tumaas ang kilay ni Alexander at napangisi bago siya nagsalita. Hulaan mo, Ariana. Pilyong sagot ng binata, dahilan para mapairap si Ariana. Nagtatanong ako ng maayos. At sinasagot kita ng maayos. Alexander, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Lalong lumawak ang ngisi ni Alexander bago sumagot. Ako rin. Hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo. Ewan ko sa'yo, wala kang kwentang kausap? Inis na pagsuko ni Ariana bago aalis na sana. Dahil nakikita niya na konti na lang ang distansya nila ng lalaki. Ngunit nang akmang aalis na siya, hinila nito ang braso niya, kaya napasubsob siya sa dibdib nito. Oops! Saan mo balak pumunta, Pilit na tinulak ni Ariana si Alexander pero matibay ito. Hindi man lang ito gumalaw sa pwesto nito. Alexander, ano ba? Inis na tanong ni Ariana habang nagpupumiglas. Nagpupumiglas siya, hindi dahil naiinis siya sa presensya nito. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang makawala sa lalaki ay ang kakaibang nararamdaman niya sa tuwing malapit ito. Bakit ayaw mo lumapit ako sa'yo? May pang-aasar sa tono ni Alexander. Basta, Ariana. Ariana, look at me. Saad ni Alexander bago marahang hinawakan ng pisngi ng babae upang iharap sa kanya. Ano? Gustong sampalin ni Ariana ang sarili dahil pakiramdam niya ang hina-hina niya sa harapan ng binata. Do you want us to do it again? Mapang-akit na tanong ni Alexander kaya lalo siyang kinabahan. Alin? Anong sinasabi mo? Pagmamaang-maanga naman niya. Let's make love. Sabi ni Alexander na ikinalaki ng mga mata ni Ariana. Gagawin natin ulit yon? Nauutal na tanong ng dalaga at bilang paninigurado na rin. Yes, only if you want to. Handa na sanang sumagot si Ariana nang makarinig sila ng langit-ngit ng gate ng bahay ni Alexander. Hudyat na may nagbukas nito. May inaasahan kang bisita? Tanong ni Ariana sa lalaki dahil sa narinig. Pero kung may bisita ka, hindi ba sila nagdo-doorbell? Wala akong inaasahang bisita. Seryosong saad ng binata bago inilabas ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang mga tauhan. Magpadala kayo ng tao rito ngayon sa bahay ko. Bilisan nyo, ngayon na. Utos niya sa kanyang tauhan. Nang sumagot ang kanyang isa sa mga tauhan, agad namang ibinaba ni Alexander ang tawag. Marahan niya namang hinawakan ang kamay ni Ariana. Umakyat tayo, pero magdahan-dahan ka lang. Seryosong sabi ni Alexander at tumango naman si Ariana bago sila dahan-dahang umakyat papunta sa second floor ng bahay. Pinakapasok ba? Tanong ni Ariana sa lalaki habang dahan-dahan silang umaakyat. May nakapasok dito. Paniguradong masasamang tao yon. Paano mo naman nasabi agad na masasamang tao sila? Umirap si Alexander bago sumagot. Basta,
Huwag na maraming tanong. Ani Alexander bago binuksan ng isang kwarto nang makaakyat sila sa second floor ng bahay nito. Dito ka lang. Huwag kang lalabas dito kahit na anong mangyari. Maliwanag ba? Pero paano ka? Dito ka na lang din. Huwag ka na umalis. Dito lang samahan mo ko. Tumaas na ang boses ni Ariana para pigilan si Alexander. Ayaw niya rin kasi talaga mag-isa. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Babalik ako, Ariana. Dito ka lang. Paano ka naman makakasiguro na makakabalik ka talaga? Please naman, Alexander, dito ka na lang. Magtago na lang tayo. Tumitig si Alexander sa mga mata ng dalaga bago lumapit dito. Babalik ako. Magkakaanak pa tayong dalawa. At ikaw lang ang gusto kong magiging ina ng mga anak ko. Okay ba yon? Saad niya at siniil ng halik si Ariana. Ilang segundo lamang ang itinagal ng halik na yon dahil agad na humiwalay si Alexander. Itutuloy natin to pagtapos na ang gulo. Gulo? Ano ibig mong sabihin gulo? Aalis na ako. Dito ka lang. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, lumabas na ito ng kwarto. Nang makalabas si Alexander sa kwarto, agad niyang pinakiramdaman kung saan nagtatago ang mga taong pumasok sa bahay niya. Mas maganda sana kung ang amo niyo mismo ang nandito. Malamig na saad ni Alexander nang makita niya ang tatlong lalaki sa isang kwarto. Nakita niya ang isa sa mga lalaki kaya agad niyang sinugod ang mga ito. Nagkamali kayo ng kinalaban. Malamig ang boses na saad ni Alexander habang nakikipaglaban. Papatayin ka namin. Papatayin namin ang babaeng kasama mo. Sabi ng isang lalaki. Subukan niyo lang galawin ang babaeng kasama ko. Dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Tama nga si Boss Peter. Mayabang ka. Mayabang ako. Tara dito. Papakitaan kita ng yabang ko. Nakangising saad ni Alexander bago pinaulanan ng suntok at sipa ang mga lalaki. Umabot ng ilang minuto ang pakikipagpalitan ng suntok at sipa ni Alexander sa mga ito bago niya tuluyang napatumba ang tatlo. Mahihina naman pala kayo. Amo niyo nga si Santiago. Pare-pareho kayong mahihina. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Ariana habang nasa kwarto siya. Kaya naman hindi niya na naisip pa ang bilin sa kanya ni Alexander at lumabas siya ng kwarto. Alexander? Tawag ni Ariana sa lalaki ngunit walang sumasagot sa kanya. Kaya inatake na siya ng kaba. Alexander, nasan ka? Muling tawag at tanong ni Ariana hanggang sa makarinig siya ng ingay mula sa isang kwarto kung saan maririnig ang boses ni Alexander. Pupunta na sana siya sa kwarto ngunit may humila sa buhok niya. Napasigaw siya bago nagpumiglas sa taong may hawak sa buhok niya. Lintik ka! Bitiwan mo nga ako! Sigaw ni Ariana sa lalaki. Bakit kita bibitawan? Papatayin kita! Galit na sigaw nito sa kanya. Inapakan niya ang paa nito, dahilan para mapasigaw ito sa sakit at mabitawan siya. Ginamit naman ni Ariana bilang pagkakataon na tumakas ang pagkakawala ng kapit nito sa buhok niya. Walang yak ka, babae ka? Manda ka sa akin. Ikaw ang humanda sa akin. Alexander! Sigaw ni Ariana habang tumatakbo. Samantala, pupuntahan na sana ni Alexander ang lugar kung saan niya narinig ang boses ni Ariana nang may sumipa sa likod niya. What the hell? Sigaw ni Alexander bago nilingon ang sumipa sa kanya. Nakita niyang isa ito sa mga tauhan ni Peter Santiago, kaya lalong kumulo ang dugo niya. Kapag nakita ko may galos ang babaeng kasama ko, buburahin ko kayong lahat dito sa mundo. Isama mo na ang amo mong duwag. Gigil na saad ni Alexander. Napasigaw naman ng lalaking sumipa sa kanya nang suntukin niya ito. Ano, masarap ba, ha? Ayoko na. Tatapusin na kita. Sabi ng lalaki kay Alexander bago siya nitututukan ng baril. Napangisi naman si Alexander bago mabilis na tinabig ang baril nito na naging dahilan upang malaglag ito sa sahig.
Muling napasigaw ang lalaki nang baliin ni Alexander ang kamay nito. Ni hindi man lang ako pinagpawisan sa inyo. Sinasayang niyo lang ang oras ko. Sambit ni Alexander bago pinulot ang baril ng lalaki na ngayon ay namimilipit sa sakit. Agad na bumaba ang binata mula sa second floor ng bahay nang mapulot ang baril. Ariana! Alexander! Narinig ni Alexander ang pagtawag sa kanya ng babae, kaya agad niyang hinanap kung saan nanggagaling ang boses nito. Nang makita ni Alexander ang babae ay hindi ito nag-iisa. Kasama nito si Peter Santiago. Well. I'm so happy to see you again, Vasquez. Nakangising sabi ni Peter kay Alexander. I'm not happy to see you. Bitawan mo si Ariana. Ayoko nga. Magmakaawa ka muna. Mapang-asam na sabi ni Peter na ikinainis ni Ariana maging ni Alexander. Pakawalan mo ko. Ano ba? Nagpumiglas pa si Ariana. Manahimik ka. Dahil doon, ay nainis ang dalaga at muli niyang inapakan ang paa nito. Dahilan para mabitawan siya nito. Ariana, di ba sabi ko sa kwarto ka lang? Galit na saad ni Alexander bago ito sandaling hinalikan. Nice! In love ka na pala, Vasquez? Nakangising po na ni Peter kay Alexander dahil nakita nito ang ginawang paghalik na Alexander kay Ariana. Ano ngayon? Ikamamatay mo ba? Pambabara ni Alexander dahilan para matawa sa gilid si Ariana. Hindi. Pero ikamamatay niyo yun. Nakangising saad ni Peter bago sumugod kay Alexander. Alam ba ng girlfriend mo na yan kung sino ka? At anong klaseng tao ka? Mapanuyang tanong ni Peter. Shut up! Galit na sigaw ni Alexander habang nakikipaglaban kay Peter. Papatayin kita, Vasquez. Kasama na ang girlfriend mo. Hindi ako papayag na may matira sa inyong dalawa. Pero uunahin ko ang girlfriend mo. Nakangising saad ni Peter habang nakatutok ang baril na hawak kay Ariana. Lihim na napamura si Alexander at hiniling na sana dumating na ang mga tauhan niya dahil kanina niya pa ito tinawagan. Ano, Vasquez? Gusto mo bang pasabugin ko ng bungo ng girlfriend mo? O gusto mong wag ko siyang galawin basta gagawin mo ang gusto ko? Dahil sa narinig, kaagad na tinignan ni Ariana si Alexander sa mga mata. Alexander, wag! Ani Ariana sa binata, pero seryoso lang siya nitong tinitigan bago ibinalik ang tingin kay Peter. Ano bang gusto mong gawin ko? Alexander, wag nga sabi! Napangisi naman si Peter Santiago dahil sa narinig. Lumuhod ka sa harap ko at mangako ka na hindi mo ko kakalabanin. Nakangising utos ni Peter, kaya napamura ng lihim si Alexander. Fine, gagawin ko. Sabi ni Alexander bago dahan-dahang lumuhod. Very good, Vasquez. Nakangising saad ni Peter nang makita ang ginagawang dahan-dahang pagluhod ni Alexander. Paulit-ulit na napapamura sa sarili si Alexander sa kanyang isipan bago isinagawa ang plano niya. Nang konting galaw na lang ay tuluyan na siyang mapapaluhod, mabilis niyang tinabig ang kamay ni Peter Santiago na may hawak na baril. Lintik ka, Vasquez! Nang gagalaiting sigaw ni Peter kay Alexander bago sila muling naglaban. Habang naglalaban naman ang dalawa, pasimpleng kinuha ni Ariana ang kanyang cellphone upang tumawag ng mga pulis. Nang matapos ang tawag, bigla siyang nagulat nang makarinig ng putok ng baril. Alexander! Kabadong saad niya nang makitang nag-aagawan ng baril si Alexander at Peter. Tumigil na kayo, please! Please lang! Ani Ariana, at kasabay naman nun, ang pagputok ng baril at pagbagsak ng kung sino. Samantala, dahan-dahan na lang napaupo si Alexander habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na katawan ni Peter Santiago. Sana, magbago ka na sa susunod mong buhay, Santiago. Saad ni Alexander bago dahan-dahang nilingon si Ariana na nasa isang tabi. Ariana,
Alexander! Saad ng babae at kaagad na lumapit sa kanya bago siya mahigpit na niyakap. Tapos na. Tapos na talaga? Yung iba, nasan? Baka may manakit na naman sa atin. Shh! Wala na. Wala nang mananakit sa atin. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang nangyari ngayon. Salamat naman kung ganon. Tumawag ka ng pulis? Oo, para mahuli yung mga nanloob dito sa bahay. Mahuhuli na sila. Ani Alexander bago sila lumabas ng bahay ng lalaki upang makausap ang mga dumating na pulis. Nang makaalis ang mga pulis sa bahay ni Alexander, ay may tumawag naman sa cellphone ni Alexander. Yon ang mga tauhan niya. Bakit hindi kayo dumating? Boss, sinarang kami ng mga kalaban. Pinasok din ang hideout natin kaya hindi kami nakapunta. Huwag na kayong tumuloy. Okay na. Siguraduhin mo ligtas sa mga kasamahan mo na iintindihan mo. Copy, boss. Sagot naman ng kanyang tauhan. Nang matapos ang tawag, saktong tinawag ni Ariana ang lalaki dahil meron siyang naalala. Alexander, may itatanong sana ako. Ano yon? Kanina kasi, habang naglalaban kayo ni Peter Santiago, ay narinig kong may tinanong siya sa'yo. Kaagad namang naramdaman ni Alexander ang kaba nang marinig ang sinabi ni Ariana. Anong gusto mong itanong? Kalmado ang tanong ni Alexander kahit pa kinakabahan siya. Huminga muna ng malalim si Ariana bago nagtanong. Alexander, sino ka ba talaga? Bakit ka tinanong ng gano'n ni Peter? Bakit may gulo kanina sa bahay mo? Napatigil naman sa kinatatayuan si Alexander dahil sa tanong ni Ariana sa kanya. Alam naman niya sa sarili niya na darating ang panahon na itatanong sa kanya kung sino ba talaga siya. Pero kinakabahan pa rin siya. Kapag nalaman mo, Ariana, kamumuhian mo ko. Kamumuhian? Bakit naman? Masama ka bang tao? Oo, Ariana. Masama akong tao. Pumapatay din ako. Yung kanina, kilala ko ang mga taong yon. At si Peter, isa rin siyang mafia boss. Kalaban ko siya. Dahil doon, napatahimik si Ariana. Mafia boss? Oo. Mafia boss si Peter. At isa rin ako mafia boss. Pumapatay ako ng mga tao, Ariana. At mahigpit kong kalaban si Peter pagdating sa mga underground businesses na pinapatakbo namin. Kaya kami galit sa isa't isa. Mga tauhan niya rin ang ibang nanloob sa bahay ko kanina. To make things short, totoong masama akong tao. Masamang tao ang kasama mo, Ariana. Hindi naman ako naniniwalang masama ka eh. Ani Ariana habang umiiling-iling pa. Paano mo naman nasabi? Kasi nararamdaman ko, iba ka naman sa akin eh. Nararamdaman ko mabuti kang tao. Iniwas ni Alexander ang tingin kay Ariana bago nagsalita. Nagkakamali ka, Ariana. Nasasabi mo lang yan. Pero hindi ako mabuting tao. Mahal kita, Alexander. Sambit ni Ariana kaya natigilan ng lalaki sa akmang pag-alis. Sa tingin ko, mahal na kita. Alam kong masyadong mabilis dahil ilang linggo pa lang simula nung magkakilala tayo pero ito yung nararamdaman ko. Mahal kita. Nagulat siya ng mabilis na naglakad palapit sa kanya si Alexander. Totoo? Ariana, wala nang bawian yan. Tumango naman ang dalaga sa tanong ni Alexander. Hindi mo na pwedeng bawiin ang sinabi mo. Akin ka na. Mapang-angkin na sabi ng binata. Kung makapagsalita ka naman, bakit mahal mo ba ako? Tinitigan muna ni Alexander ang mga mata ng dalaga bago seryosong sumagot. Sa tingin mo ba? Gagawin ko ang lahat ng to kung hindi? Mahal kita. Mahal kita, Ariana. Sagot ni Alexander bago sinapo ang mukha ni Ariana at hinalikan nito sa labi. Gumanti naman ng halik ang dalaga hanggang sa hindi nila namalayan
na nakapasok na sila sa silid ni Alexander at ginawa nila ang bagay na alam nilang hindi nila pagsisisihan. "You're so gorgeous." Bulong ni Alexander kay Ariana habang nakahiga sila sa kama pagkatapos mangyari yon. "Sus, binubola mo lang ako." "Hindi ah, I'm telling the truth." "O sige na nga, naniniwala na ako." Pagsuko ni Ariana. "Salamat, Ariana." "Ha? Salamat saan?" Isiniksik muna ni Alexander ang mukha niya sa liig ng dalaga bago sumagot. "Salamat kasi hindi mo ako kinamuhian, hindi mo ako hinusgahan, at tinanggap mo kung sino ako. Mahal kita, Alexander. Alam kong may mabuti kang puso sa kabila ng lahat na nangyari sa'yo. Ramdam ko mabuti kang tao." Nakangiting saad ni Ariana. "Basta salamat pa rin. Napatunayan ko na hindi ako nagkamali sa babaeng minahal ko." "Di ang swerte mo pala sa akin." Pang-aasar ni Ariana sa lalaki. "Swerte nga ako sa'yo. At dahil ikaw ang swerte ko, magkakaroon tayo ng anak." Masayang sabi ni Alexander na ikinatawa nila pareho. "Magpakasal na kaya tayo?" Biglang tanong ng lalaki. "Ha? Kakaamin lang natin sa isa't isa ni hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh." "Bakit? Mahal naman natin ang isa't isa. At saka sigurado akong nakikipaglaban na ang anak natin ngayon." Pilyong saad ni Alexander, kaya napairap ang dalaga. "Magtigil ka, Alexander, ha? Ilang linggo na rin mula nang tumira ka dito sa bahay ko dahil pumayag ka sa alok ko. Huwag mong sabihin pinagsisisihan mo na inalok mo ako na maging baby maker." "Oo, pakiramdam ko ginamit ko ang kahinaan mo para masunod ang gusto ko. Mali ako sa parting yon. I'm sorry." "Ayos lang, Alexander. May kasalanan din naman ako eh. Dahil masyado ako nagpadalos-dalos. Hindi ko napag-isipan ng mabuti. Ang nasa isip ko lang kasi nung araw na yun makahanap ng trabaho. At isa pa, gusto ko ring magpasalamat sa'yo. Kasi hindi mo ako pinilit na makipagtalik sa'yo. Masaya ako na ginawa ang bagay na yon kasama ka. Hindi dahil sa isa akong baby maker kundi mahal natin ng isa't isa. Kahit gusto kong magkaroon ng sariling anak, at kahit na hindi ako sobrang bait, may respeto naman ako sa babae. Hindi kita pipilitin na gawin yon kung hindi mo naman gusto. Kaya nga, maraming salamat, Alexander." Ngumiti si Alexander bago hinaplos sa mukha ng dalaga. "Mahal kita, Ariana. Pero may gusto lang ako itanong sa'yo." Kumunot naman ang noon ni Ariana bago nagsalita. Ano yun? Pwede na ba ako manligaw?" Dahil doon, unti-unting napangiti si Ariana. "Oo naman. Yan nga yung hinihintay ko mula sa'yo eh." "Talaga?" Nakangiting tanong pabalik ni Alexander. Makalipas ang ilang linggo at nagpatuloy nga ang panliligaw ni Alexander kay Ariana. "Hey, flowers for you." Nakangiting saad ni Alexander isang araw nang bigyan niya si Ariana ng bulaklak na pinitas niya sa garden. Napangiti naman ang babae sa ibinigay ng lalaki bago nagsalita. "Salamat. Saan mo naman pinitas to?" "Sa garden ko, nagustuhan mo ba?" Nagkamot ng batok si Alexander. Napansin naman niya ni Ariana kaya tumawa ito. "Sinasabi ko na nga ba, pumitas ka na naman ng mga bulaklak dun." "Bakit, di mo ba nagustuhan?" Malungkot ang tinig na tanong ni Alexander. Tumigil sa pagtawa si Ariana at seryosong tumingin sa binata. "Nagustuhan ko, Alexander." "Teka, kinikilig ka ba?" Tanong niya sa binata nang makita ang pagpula ng tenga nito. "Ha? Hindi ah." "Sus, tatanggi pa." Lalong namula si Alexander dahil sa pang-aasar ni Ariana. Kaya naman upang tumigil ang binata, hinalikan na lang niya ang labi nito. "Ang sarap naman ng halik mo, Alexander." Saway naman ni Ariana sa binata na makabawi.
Napakaano mo talaga. Hinalikan ka lang, gusto mo naman ng sobra pa doon. Bahala ka na nga dyan. Maya-maya pa, kinuha niya ang cellphone nang marinig na tumunog ito. Sino yan? Pang-uusisa ni Alexander. Umirap muna si Ariana. Si Nanay. Hello, Nay? Anak, kumusta ka? Masayang tanong ng nanay ni Ariana sa kabilang linya. Napangiti naman si Ariana bago pinindot ang loudspeaker button ng kanyang cellphone upang marinig din ni Alexander ang kanilang pinag-uusapan. Ayos lang po ako, Nay. Kayo po ba? Ayos lang din kami, anak. Kailan ka makakauwi dito sa probinsya? Miss ka na namin. May nobyo ka na ba dyan, anak? Nay, uuwi rin po ako dyan. Sa linggo po siguro. At saka wala pa po akong nobyo. Maliligaw pa lang po. Abay kung ganon, ipakilala mo na sa amin yan. Katabi ko po siya ngayon, Nay. Gusto niyo po bang kausapin? Tanong ni Ariana sa nanay niya habang nakangisi kay Alexander na ngayon ay pinagpapawisan na. O sige anak. Pagpayag naman ng nanay ni Ariana kaya naman ibinigay na ng dalaga kay Alexander ang telepono. Kakausapin ka daw ni nanay. Nakangising saad ni Ariana habang inaabot kay Alexander ang cellphone. Dahan-dahan naman itong kinuha ni Alexander at nang nahawakan niya na ito, inalis niya sa pagkaka-loudspeaker ang cellphone. Bakit mo inalis? Shh! Privacy namin to ni nanay. Hello, Nay. Hello, ikaw ba maliligaw ng anak ko? Excited na tanong kaagad ng nanay ni Ariana. Opo, ako nga po. Ako po si Alexander Vasquez. Magalang na sagot ng binata. Alexander, mahal mo ba ang anak ko? Opo, Nay. Sobra po. Sagot ni Alexander habang nakatingin kay Ariana na walang kaalam-alam sa pinag-uusapan nilang dalawa ng nanay nito. Sigurado ka na ba sa anak ko? Opo, siguradong sigurado po. Narinig ni Alexander ang pagsinghot ng nanay ni Ariana sa kabilang linya. Senyales ito na umiiyak ang nanay ni Ariana. Kung ganon, pinagkakatiwalaan kita. Salamat po, Nay. Basta alagaan mo ang anak ko, ha? Kapag sinaktan mo siya, ako ang makakalaban mo. Aalagaan ko po siya, Nay. Pangako po. Sabi ni Alexander bago ibinalik kay Ariana ang cellphone. Tinanggap naman ni Ariana ang telepono bago kinausap ang kanyang nanay. Nay? Tawag ni Ariana sa kanyang ina. Anak, sabihin mo agad sa akin kapag sinaktan ka ni Alexander, ha? Bili ng kanyang ina kaya natawa siya. Opo, Nanay. O sige na anak, hihintayin namin ang pag-uwi mo rito, isama mo si Alexander. Oo naman po. Talagang isasama ko po ito. Nang matapos ang tawag, ay kaagad na tinanong ni Ariana si Alexander. Anong sabi sa'yo ni nanay? Napangisi naman si Alexander bago sumagot. Honey, it's for us to know and for you to find out. Alexander, 1. Ariana, 2. Pang-aasar ni Alexander sa kanya. Wisit ka talaga? Inis na saad ni Ariana at akmang pipingutin si Alexander nang maramdaman niya ang pag-ikot ng sikmura. Kaya natigilan siya at napahawak sa kanyang tiyan. Hey, ano nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Alexander kay Ariana nang makita niyang tumakbo ito sa banyo para sumuka. Okay lang ako, medyo nahihilo lang. Nautal pa siya dahil naramdaman niya na parang maduduwal siya. Nanghihina pa siyang sumagot pero hindi kumbinsido si Alexander. Let's go to the hospital. Saad ni Alexander bago binuhat si Ariana na parang bagong kasal at agad silang bumiyahe patungong ospital. Nang makarating sila sa ospital, ay agad na nagsagawa ng mga test ang doktor kay Ariana. Mr. and Mrs. Vasquez, congratulations! Masayang saad ng doktor matapos makita ang resulta ng test ni Ariana. Ho? Bakit po? Mrs., you're 2 weeks pregnant. Congratulations! Teka,
Teka, nananaginip ba ako? Biglang tanong ni Alexander. Gusto mo bang sa panaginip ka na magkaanak? Hell no. Gustong-gusto ko magkaroon ng anak na ikaw ang ina. Kaya thank you. Thank you so much, Ariana. Masayang saad ni Alexander at niyakap ng mahigpit ang babae. Napangiti si Ariana bago napatingin sa doktor na nakatingin lang sa kanila. Nakangiti pa ito na parang natutuwa sa reaksyon nilang dalawa. Salamat po, doktora. Walang anuman. Congratulations again, lalabas muna ako para magkaroon kayo ng moment. Pagpapaalam ng doktor, kaya tumango naman sila pareho. Thank you so much, Ariana. Sobrang saya ko. Salamat din, Alexander. Masaya ako na excited ka. I love you. Mahal din kita. Ani Alexander bago hinalikan ang noo ni Ariana. Nang sumapit ang araw ng linggo, agad lumuwas papuntang probinsya sina Alexander at Ariana upang bisitahin ang pamilya ng dalaga. Handa ka na bang harapin si nanay? Mapang-asar na tanong ni Ariana sa lalaki. Pabiro namang inirapan ni Alexander si Ariana bago hinaplos ang kamay nito. Oo, handa na rin ako babatukan kapag nalaman ni nanay na magkakaanak na tayo. Ilang oras pa ang lumipas at nakarating na sila. Nay! Sigaw ni Ariana habang kumakatok. Bumukas ang pinto ng bahay nila at lumabas ang kanyang bunsong kapatid. Ate, miss na kita. Buti naman umuwi ka na. Anang kapatid ni Ariana bago sila sinalubong ng yakap. Miss na miss ko na rin kayo. Anak! Maya-maya ay saad ng nanay ni Ariana sabay yakap sa dalaga. Nay, na-miss ko po kayo. Nang matapos magyakapan ng mag-iina, kaagad na dumako ang tingin ng nanay ni Ariana kay Alexander. Ikaw ba si Alexander? Napalunok naman ang binata dahil sa kaba bago ito sumagot. Ako nga po. Kabado ka, no? Pang-aasar na bulong ni Ariana kay Alexander kaya sinamaan niya ito ng tingin. Okay, pumasok na kayo. Saad ng nanay ni Ariana habang matiim na nakatitig kay Alexander. Ako nga po pala ulit si Alexander Vasquez. Manliligaw po ako ni Ariana. Maayos naman po kami. Sana po, huwag po kayo magalit sa akin. Kabadong sagot ni Alexander kaya natawa si Ariana. Mariin namang napapikit si Alexander dahil kinakabahan talaga siya sa presensya ng ina ni Ariana. Ako naman si Ria de Guzman, nanay ni Ariana. Ito naman ang bunso kong anak na si Archie. Nice to meet you po. Kumain na nga tayo? Kabadong-kabado ka, Alexander, hindi naman kita kakatayin. Natatawang saad ng nanay ni Ariana kaya natawa silang lahat. Nang nasa pagkainan na sila, tumikim si Ariana na naging dahilan para mabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Okay ka lang ba, anak? Hey, are you okay? Halos magkasabay na tanong ng nanay niya at ni Alexander. Napangiti naman si Ariana bago nagsalita. May gusto lang akong sabihin kay Alexander, Nay. Ano yon? Nagtatakang tanong naman ni Alexander sa kanya. Gusto ko lang sabihin na sinasagot na kita sa harap ng pamilya ko na gusto kong malaman nilang mahal na mahal kita. Tila kinilig naman si Alexander sa sinabi ni Ariana at nagulat din siya kaya hindi na siya makagalaw sa kanyang pwesto. Talaga? Tanong ni Alexander na makabawi. Oo, sinasagot na kita. Agad namang napatayo si Alexander at lumapit sa dalaga para yakapin. Pagtikim ng ina ni Ariana, kaya napatigil silang dalawa. Nay, may gusto rin sana kaming sabihin sa'yo. Kabado si Alexander na tila mauutal pa sa kanyang sasabihin. Ano naman yon? Nagkatinginan muna sina Alexander at Ariana bago nagtanguan sa isa't isa. Buntis po ako, Nay. Agad? Gulat na tanong ng nanay ni Ariana. Pananagutan ko po ang anak niyo. Napatikim
ang nanay ni Ariana bago nagsalita. Nakakagulat naman ang sinabi mo, anak, pero dahil nandiyan na yan at matatanda na kayo, alam kong alam nyo na ang tama at mali. At tama rin na harapin nyo ang responsibilidad nyo bilang mga magulang. At bilang magulang mo, Ariana, nandito ako para suportahan kayo. Maluha-luha namang napatingin si Ariana sa kanyang ina. Salamat po, Nay. Nang matapos ang pagkukwentuhan nila habang kumakain, ay agad na nagpresenta si Alexander na siya na ang maghuhugas ng pinagkainan nila. Love? Tawag ni Alexander kay Ariana nang matapos na siyang maglinis sa kusina. Love? Nagtatakang tanong ni Ariana. Oo, call sign natin. Ano ka, high school? But, okay, sige. Maganda naman pakinggan yung love. So, bakit love? Gusto ko lang magtanong. Nasaan si tatay? Napansin ko kasi na wala siyang litrato kasama kayo at hindi mo rin siya binabanggit. Malungkot namang ngumiti si Ariana bago sumagot. Iniwanan kasi si nanay ni tatay nung mabuntis siya sa kapatid ko. Si nanay na yung nagsumikap na itaguyod kami. Kaya kami lang talagang tatlo. Simula pa noon. I'm sorry to hear that. Ayos lang. Ang mahalaga ngayon masaya na kami. Nagtagal si Ariana at Alexander ng ilan pang araw sa probinsya bago sila nagpasya na bumalik sa Maynila. Aalagaan mo ang anak at apo ko, Alexander, maliwanag ba? Bilin pa ng nanay ni Ariana kay Alexander. Opo, Nay, aalagaan ko po. Sagot ni Alexander bago sila tuluyang bumiyahe na pabalik sa Maynila. Nang makauwi si Ariana at Alexander sa bahay ng binata, ay agad silang nakatulog dala ng pagod. Mahal na mahal kita. Bulong ni Alexander habang nakatitig sa dalaga na mahimbing pa rin ang tulog. Nauna siyang magising dito kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na ihanda ang plano niya. Sana talaga magustuhan niya. Hiling ni Alexander habang inaayos ang hapagkainan. Ayan, perfect. Mahinang bulong ni Alexander nang matapos niyang ayusin lahat. Sa kabilang banda, gabi na nang magising si Ariana at nagtaka siya nang hindi niya makapasa kanyang tabi ang kanyang nobyo. Love, nasan ka? Hinanap niya ito sa kwarto ngunit wala si Alexander doon. Kaya nagpa siya na lamang siyang bumaba. Love, bakit naman ang dilim dito? Tanong ni Ariana hanggang sa makarinig siya ng mahinang pag-strum ng gitara na nanggagaling sa kusina ng bahay ni Alexander. Alexander? Tanong ni Ariana nang makita ang bulto nito na nakatalikod sa kanya. Unti-unting humarap sa kanya si Alexander habang patuloy sa pagtugtog ng gitara na sinabayan pa ng pagkanta. Hey, beautiful. Bati sa kanya ni Alexander matapos itong kumanta. Napangiti naman si Ariana bago ito nilapitan ng tuluyan at niyakap. Ano to? Surprise? Ariana, I love you. Seryosong saad ni Alexander na matapos sila sa kakatawa. Napangiti naman si Ariana bago nagsalita. And I love you more. Napangiti si Alexander bago dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Ariana. Alam ko na wala pang isang buwan ang sagutin mo ako pero tatanungin na kita agad nito. Ano ba yun? Ariana, magmula nang makilala kita, wala na akong ibang babaeng naisip na pakasalan kundi ikaw lang. Please, pumayag ka. Will you be my wife? Hindi. Pabiti na sagot ni Ariana, dahilan para bumagsak ang balikat ni Alexander. Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataon ng maging asawa mo. Kaya yes. Yes, Alexander, pakakasalan kita. Really? Hindi pa makapaniwalang tanong ni Alexander. Thank you so much. Naluluhang pasasalamat ni Alexander habang isinusuot kay Ariana ang isang napakagandang singsing.
Salamat din. Salamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa akin, Alexander. Tumayo si Alexander mula sa pagkakaluhod bago sinapo ang muka ng dalaga. Mahal na mahal kita. Saad ni Alexander bago hinawakan ng tiyan ni Ariana. Mahal na mahal ko kayo. Aniya at hinaplos ang tiyan ng babae. Makalipas ang ilang buwan, isinilang na ni Ariana ang anak nila ni Alexander at ikinasal na rin silang dalawa. You may now kiss the bride. Saad ng pare, nakaagad ginawa ni Alexander. Hindi naman halatang sabik na sabik ka. Pang-aasar ni Ariana sa binata na ngayon ay asawa niya na. Ay hindi ba halata? Tara, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kasabik. Nagtawanan na lang silang dalawa dahil sa mga simpleng pang-aasar nila sa isa't isa. I love you, Alexander Vasquez. I love you too, Mrs. Ariana Vasquez. Lumipas ang ilang linggo, buwan, mga taon, at naging masaya ang pagsasama ni Alexander at Ariana bilang magkatuwang sa buhay at mga magulang sa kanilang anak. Hindi man perpekto ang relasyon nila, palagi pa rin nilang sinisigurado na mas mananaig pa rin ang kanilang pagmamahalan laban sa mga pagsubok na dumating at darating pa sa kanilang buhay at relasyon. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!